Hello, Brad Pitt. Musta? Naglalakad ako ngayon sa park dito sa malapit sa amin. Oo, inaayos ko nga lahat ng mga dapat gagawin sa Batang Minor TV. Hello, Brad. Hello, ha? Ano nasusunog? Ano? Ha? Naputol. Nasusunog. So pag may nasusunog, may apoy. Ano nangyari kay Pip? A few inches later. Hello, Brad. Nako, buti na contact uli kita. Ano ba ang nangyari? Ano yung nasusunog at malakas ang apoy? Nako, pasensya ka na brother. Kanina nung tumawag ka nabigla ako. At ako yung nagluluto. Tapos naiwan ko, nagkwentuhan tayo. Napagalitan ako ni Mayor at nasunog ng bahagya si Nay. Dahil malakas yung apoy. Hindi tumawag ng bumbero Bumuntik na. Pero at least hindi umabot doon. Pero Father, tanong ko lang, meron ba tayong makikitang salitang apoy o nagtutungkol sa apoy dito sa Biblia? Meron naman, no? Kaya yan ang pag-uusapan natin mamaya. Yan. Kaya samahan nyo kami ni Father Jojo ngayong araw ng Huwebes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Mga ka-Verbum, bago natin simulan ang ating programa sa araw na ito, tayo muna ay sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo at kami ay tinipon mo upang makapagbilay, matuto at maisabuhay ang aral na aming matututunan sa araw na ito. Panginoon, sana po ay samahan niyo kami at gabayan, ipadala ang espiritu at ang biyaya ng pangunawa para lubos naming maunawaan ang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Ako, Father, katulad ng tanong ko kanina, meron ba tayong makikita na apoy? Kaya mga ka-Verbum, dito sa Bible, sa Verbum, magbabasa tayo ng Bible. Kaya, sama-sama tayong magbuklat. Maraming makikita tayo mga ka-verbum na patungkol sa apoy. Pero syempre, pipili lang tayo kasi baka naman sabihin yun, lahat na lang nilagay. Syempre, kukunin natin yung medyo madaling maunawaan, yung medyo malapit sa ating puso. No? Titingnan natin yon. Saka yung merong magagandang sa salarawan, no? Maging tanda sa atin. Gaya nga, simulan na natin doon sa kay Propeta Melquiades. Yan. Binabanggit sa atin dito, isa sa mga katangian ng apoy ay yung ito ay dumadalisay. At babasahin sa atin yan, Father, ni Seminarian Daniel Cambal. So, ito po, ayon sa aklat ni Malakias, ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag nagpakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak. At sa pamamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog sa Panginoon. Hello po sa mga alahera dyan. Relate match kayo, Jactive. Yung mga alahera natin dyan, No? lalo sa may kawayan, ang daming alahera dyan, no? No? Di ba, binabanggit po kasi dito yung tungkol po sa yun daw dumadalisay, no? Kasi alam natin, di ba, yung pagka nilagay sa apoy, yung isang alahas,
humihiwalay ng pusa yung bakal doon sa ginto o doon sa pila. No? Kumbaga, Father, mas magiging pure yung gold, no? Kasi nawawala yung mga elements na iba bukod sa ginto. Buti sa tao, di ginagawa yun. Pag nangyari yun, lechon, hindi dadalisay, pupula, lulutong. No? Kaya yan po, no, binabanggit ko sa atin kung paano yung apoy ay ginagamit natin para sa pagdalisay. Kaya yan din yung kung tutuusin, pinagmula ng ating pong paniniwala doon sa purgatorio. Diba? Sabi natin na tayo ay dinadalisay doon sa purgatorio na meron man pong apoy doon, hindi po yun para makapagparusa, kundi para rin po dalisayin, tanggalin yung lahat ng impurities natin, no? Kaya nga yung purgatorio, mula sa salitang purga, diba? Sa English ay purge. Purge, Diba? yes. Para naman po malinis tayo. Diba ganun yung ginagawa pagka po pinupurga? Tinatanggal yung lahat ng mga hindi dapat na naroon sa ating katawan. No? Father, yan ay makikita din, mababasa din natin sa Bible. Oo, Meron yung din yan. purgatorio. Purgatorio. No, hindi yun nakalagay ng tuwiran dito pero makikita natin yung isa, Yung isa. yung pagka naman po yung apoy ginagamit din po nating pagsasalarawan sa banal na kasulatan bilang isang paraan ng pagpaparusa. At yan ay makikita natin doon sa Ebanghelyo naman ayon kay San Marcos. At yan ay binabanggit sa atin ni Jesus. Babasahin ulit sa atin ni Daniel. At ito po, ayon sa mabuting balita ni San Marcos, dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Ako, narinig mo yan. Iyaw. Ako po. Hinga lang dito kainit nitong nakalipas ng mga buwan. Napakahirap na. Paano pa kaya yung sa apoy ka mismo at hindi pa mamamatay? Hindi lang yung pads. May creepy crawler pa, mga uod. Eh, Wala mo hindi naluluto yung uod doon. fireproof. Fireproof. Mga uod, no? At I think yung sinasabi po sa atin, kasi alam naman natin, yun yung ayaw natin sa buhay. Ayaw natin ng naiinitan masyado. Yung pala, sa bandang huli, ang magiging parusa natin. Kung ano yung ayaw natin, yung mangyayari. Yeah. Diba? At Father, pero bago doon sa parusa yung kaninang binasa ni Brother Daniel, maganda rin na yun ay dumadalisay, no? Kaya minsan tayo may pinagdadaanan, it could also be a form of pagdadalisay. Hindi man literal na inaapuyan tayo, no? Pero meron itong ginagawa para sa atin, yung apoy. Totoo yun. No? Kaya nga, yun yung magandang gawin natin. Isipin na lang natin, mas maganda ng dalisayin sa mundong ito kesa naman ang gawin sa atin, parusa naman sa kabila. Diba? Father, yung sinasabi mong parusa sa kabila, yan ay siguro, yan ba ay parte noong purgatorio o yan yung yan na mismo Hindi, yung pagka parusa? sinabing parusa, hindi na yon, no? Pinag-uusapan na natin dito, impyerno. Ay, Diba? yeah. Kaya nga pagka nagdarasal tayo, meron doon iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwas purgatorio. Magkaiba kasi. Magkaiba. Diba? So, at yan po ay magandang makita po natin doon sa pag-unawa natin tungkol sa apoy. Yan. Kayo ba mga ka-verbo, meron ba kayong sariling pagninilay sa salitang apoy? Ano para sa inyo ang apoy? Father, siguro bago natin ituloy ang ating kwentuhan, tayo muna ay magbigay daan sa mga ilang paalala. Magbabalik po ang Verbum. At nagbabalik po ang Verbum. Father, meron po akong tanong. Bukod doon sa pagdalisay, meron pa po bang characteristics ang apoy na ating makikita sa Bible? Oo, alam nyo, isa doon sa mga magandang makita rin natin na ibig ipakahulugan ng apoy ay yung nakikita natin sa simbahan.
Ano yun? Pag nagpupunta tayo sa simbahan, bagamat ngayon marami di kuryente na eh. Mhm. Pero makikita nyo ron lagi, meron dong isang nagniningas na apoy doon sa lapit sa tabernakulo. Ibig sabihin, naroon si Lord. Uy. No? At yan ay makikita rin po natin na may pinagbabatayan sa banal na kasulatan. Dahil ang Panginoon ay nagpakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng apoy. Makikita rin po natin yan doon sa mga babanggitin sa atin ngayon. Yung una kay Moises. At marahil yung iba sa inyo na sinabi ko pa lang yung Moises, naisip niyo na kung ano yon, na yung apoy na yan. Pero baliktanawan po natin yan. Matatagpuan natin sa ikalawang aklat ng Biblia. Aklat ng Exodo po yan, ikatlong kabanata, ikalawang talata. Babasahin po ulit natin si Daniel. Brother Daniel. At ito po, ayon sa aklat ng Exodo, doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Yan. Sipin mo nga yun. Nagliliyab, pero hindi nasusunog. Para sa Father, no? Yung parang talagang kandila, no? Hindi naman sa nauubos. Nauubos ng kandila, pero yung puno kasi, pag sinindihan mo, normally, matutupok eh. Oo, yun. Pero sabi ni Moises, yung nakita niya, hindi natutupok yung mababang puno. Oo, meron akong kilala isa pang ganyan eh. Sino, Father? Si Mayor. Yung nag-aapoy na sa galit pero hindi naman siya natusunog. Nako, ibang klase namang pag-aapoy yun. Kanina nakain naman niya yung niluto ko kahit na sumobra ang apoy. No, di ba? Kala ko sasabihin mo na maapoy ng pagmamahal yun. May kasama ng apoy ng pagmamahal. No? Pero yan po, no? Nagpakilala ang Panginoon sa kay Moises sa pamamagitan ng isang nagliliyab na punong kahoy na hindi natutupok. Siyempre, sino ba naman yung nakakita kayo ng nag-aapoy, hindi natutupok? Hindi nyo kaya lapitan yan, di ba? Alam niyo naman, marami sa atin, dugong marites lang, di ba? At Father, hindi lang nangyari to kay Moises. Actually, meron ako isang gustong-gusto na excerpt o kwento rin sa Bible na may kaugnayan sa apoy. Babasahin din sa atin yan ni Brother Daniel. Makikita naman yan, Father, yung kay Elias. Okay? Makikita po yan sa unang aklat ng mga hari. Babasahin sa atin ni Ding. Ito po, mula po sa unang aklat ng mga hari. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako'y inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Panginoon, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatripa sila at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lang ang Diyos. Yeah. Diba? Kaya ako favorite yan, Father, no? Kasi ito ang kwento na to, Pads, ito yung contest eh. Contest to. 1:450. Yes, yan. Diba? 1:400. Yung 1, siyempre si Elias. Yung 450 po yung mga tagasunod ni Baal. No? At ang maganda pa rito, pinauna na nga ni Elias. Sabi, mauna na kayo. No? Tumawag sila, nagsigawan. Tapos sabi niya, baka ka natutulog lang ang Diyos ninyo. Gisingin nyo, lakasan nyo pa. Nagsusugat na sila, baka maawa ang Diyos. Wala rin nangyari. Nung bandang muli, sinabi pa uli, partida na ng una yon, di ba? Yes. Marami sila. Yung ikalawa, sabi ni Elias, partida pa ulit. Basahin nyo muna yung mga iaaloy ko. Tapos sa kanya, isang sabi lang, bumagsak, no? Bumaba ang apoy. Yes. Diba? Yan nga, Father, yung isang simbolo kung saan nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sa mga taong naniniwala at nananalig sa Kanya, isang sabi lang ni Elias. Oo, Diba? diba? At doon ang patunayan na ang Diyos na totoo
ay walang iba kundi ang Diyos ni Elias. Eh, Father, Mhm. bukod kay Elias, meron pa bang pagkakataong bumaba yung apoy? Oo, meron. Meron pa? Babalik tayo parang kagaya ito kasi kay Elias, nung bumaba yung apoy, nasunog yung binabaan. Yes. Sunog. Kasi pag-aala yun eh. Yung Oo, offering nila. Oh, diba? Nakakatuwa nga pati lupa pati bato nasunog. Yes. No? Pero itong susunod, mayroong uling pagbaba yung apoy. Pero parang kay Moises hindi natubok yung binabaan, Mm. diba? Magandang At kwento rin ito yan. ay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa anyo ng bilang apoy. Matatagpuan po natin yan sa buong salaysay, naroon po sa ikalawang aklat sa ikalawang gawa ng mga ikalawang kabanata ng gawa ng mga apostol. At syempre medyo mahaba po ito, babasahin lamang natin yung panimula, unang 4 na talata. Muli po, si Brother Brother Dave. Daniel. Ito po, ayon sa mga gawa ng mga apostol, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yan, o diba? Maliwanag na maliwanag, bumaba na parang dilang apoy. Dilang apoy, Father. Eh, pagkatapos nga nun, nakapagsalita pa sila ng iba-ibang lingwahe. Mhm. Diba? Siguro sinabi nila yung salitang apoy sa iba't ibang wika. Ano ba? Parang ano, no? Parang yung itong pagkakataon na to, Father, ito yung ano eh, pagpapahayo sa kanila. Yung simula ng misyon ng mga apostol na yung kwento na to ay para siguro Pag-aalab ng puso. pag-aalab ng puso nila. Para, Ito kasi Father, ito yung simula nung nung nakaraang linggo sa kwento na to, kung babalikan natin, yung nakaraang linggo, nagpaalam na si Jesus. Ito na yung sumunod na pangyayari. Bumaba naman ang Espiritu Santo sa kanila para makapag-misyon. tama yan. Yan, no? Di, yan ang, so Father, napag-usapan natin yung pagdalisay, napag-usapan natin yung presence ni Lord, napag-usapan din natin yung simbolo ng pagsisimula ng misyon. Eh Father, mamaya, pagbalik natin, pag-usapan pa natin kung ano naman yung maaaring para sa atin ang kahulugan ng apoy. Magbabalik po ang verbum. Nako mga ka-verbum, nagbabalik po tayo sa ating programa. Eh sabi ko kanina Father, pag-uusapan natin ngayon ano naman ang kahulugan ng apoy para sa atin. Eh since meron tayong guest na seminarista sa araw na ito, gusto nating mapakinggan kung ano ang kanyang pagninilay sa ating napag-usapan. So Brother Daniel, ano ang iyong takeaway sa ating kwentuhan ngayong hapon, ngayong Huwebes? Ayun po, para po sa akin, maganda po yung mga napagnilayan po mga Bible verses. Nabanggit po yung apoy ay nagpapadalisay, nagpapalinis din po sa atin. Pero mas gusto ko po yung second part po, yung ang Diyos ay nagpakilala bilang apoy. Dito po naalala ko yung event po namin last school year, yung WMS or yung World Mission Sunday. Kasi yung topic or yung parang title po nung WMS po namin dati, last school year ay Hearts on Fire, Feet on the Move, on the Move. So, dito po naintindihan ko ano bang relasyon ng apoy sa puso. At sabi nga po kanina, 'di ba? Sabi po ni Father kanina na ang apoy ay ang Diyos ay nagpakilala bilang apoy. So, kaya po pala nag-aalab yung puso kasi naroroon yung Diyos. Kaya po pala yung Sacred Heart of Jesus is parang yung portrayal po niya, yung itsura po niya is
yung heart po ni Jesus is parang nag-aapoy dahil yung po pala ibig sabihin nun na ang apoy ay parang kapag may apoy ay naroroon din ng Diyos. Yun po. O, di ba? Father, Diba? seminarista pa lang ang pag Nag-aalab na. nag-aalab na, pang-pumili na. O, pero Father, ako din, yung para sa akin yung apoy na yan ay hindi lang nakakasunog ng sinaing kanina, naging simbolo din, kanina nabanggit mo yung apoy ng pagmamahal at apoy ng galit. Na since ang pag-ibig, di ba, ay nakikita, nire-represent ng puso, nabanggit ni Brother Daniel, yung nag-aapoy na puso ng Panginoon sa Sacred Heart, mas nangingibabaw yung pagmamahal ng Diyos sa atin na sa pamamagitan ng ordinaryong bagay katulad ng apoy ay siya nagpapakita. No? Siya din ito ring simbolo ng apoy na ito ang ginamit niya upang ipahayo ang mga apostol. No? Na kung saan sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Bibigyan ko pa kayo ng gift. Yung apoy, Father, may gifts of the Holy Spirit yung apoy. At narinig natin, ang isa doon ay nakapagsalita sila ng iba-ibang lingwahe. Na sa atin din, hindi man tayo makapagsalita ng iba't ibang lingwahe, pero kung nandoon yung init o yung alab ng paglilingkod bilang mga Kristiyano, tayo, katulad ng sinabi ni Brother Daniel, yung hearts on fire, feet on the move. Tayo ay makakagalaw, no? Makaka-move forward tayo para makapaglingkod at hindi lang sa Panginoon kundi makaglingkod para sa ating kapwa, maglingkod sa ating mga kapatid, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, o lumabas ng tahanan para maglingkod. Pero iba yung nasa isip ko kanina, kala ko yung nasasabihin mo eh. Alin po? Ang sabi mo pagka nag-aapoy, no? Di ba, nag-aapoy sa galit minsan yung isang tao, nakapagsasalita na ibang wika, nag-i-English. Di ba gano'n si Mayor? Hindi po eh. Hindi ba? Pero ang nais ko naman pong banggitin dito ay yung tungkol naman po dun sa kay San Lorenzo, diakono at martir, no? Siya po ay ipagdiriwang natin, no, sa kanyang kapistahan sa mga susunod na araw, no, ika-10 ng Agosto. Nais ko pong banggitin din na siya po yung isa sa mga santo ng simbahan na may malaking kaugnayan sa apoy dahil siya po ay literal na binarbecue, no? Siya po ay inihaw, no? At doon po nakakatutuwa na itong santong ito, hindi po siya basta lamang naghihirap sa apoy, hindi rin siya natakot sa apoy, kundi nakita pa ang kasiyahan doon sa apoy, di ba? No, sa kwento po niya, nung siya raw po ay iniihaw na, nagawa pang magbiro. Sabi, luto na ikatong kabila, maluto na kabila naman, pakibiling niyo naman ako, di ba? So makikita po natin na pagpapakita rin ng alab ng kabayanihan sa pananampalataya, yung ipinamalas ng santong ito si San Lorenzo, diakono at martir, na magandang maging alab din ng bawat isa sa atin. Yan. Mga ka-verbum, sana marami kayong natutunan sa pagdinilay natin yung araw na ito, no? Comment lang yan para makita natin at mabasa ng mga manonood mamaya pa, no? Mamayang 8:30 ng gabi may replay pa ito. Kaya yung topic natin na apoy, sana ay may natutunan kayo. I-share nyo naman sa amin para mabasa namin yan dito sa programa natin. Anyway, Father, sana no, may yung apoy sa bawat isa na binabanggit mo magningas, para lalong magningas i-lead mo nga kami sa final prayer. Dasal tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Manaming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pananampalataya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at hinihiling po namin na pag-alabin mo ito ng ningas ng iyong pag-ibig at nawa po ay ang alab na ito ay manatili sa aming puso't maramdaman ng aming kapwa, sa aming pakikipag-isa sa kanila, sa aming pagharap, hindi lamang sa mga pagsubok sa buhay, kundi maging sa mga pag-uusig na dumarating sa amin dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Nawa po ang pag-ibig na ito na nag-aalab sa aming puso rin para sa iyo at sa aming kapwa ay makatulong para sa aming kabanalan
at kabanalan ng buong mundo sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayo ng ating mapagmahal at buting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ako, maraming salamat, Father, at sa bisita natin kay Brother Daniel, no? Kaya po nandito si Brother Daniel. Ang Verbum po ay isang programa ng Batang Minor TV kasama ang TV Maria. Ang Batang Minor TV po ay isang social media page na makikita sa iba't ibang platform, pero ang aming pong pakay ay mag-promote ng bukasyon. Kaya nandiyan si Brother Daniel na isang seminarista na nabigwit namin na pumasok sa loob ng seminaryo dahil yan po yung gusto namin, makapag-promote ng bukasyon sa kabataan at spiritual growth sa ating mga laiko. Kaya magsama-sama po muli tayo sa susunod na Webes at magkwentuhan tungkol sa mga salita na makikita sa Biblia dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.